So, ayan. Good morning or good afternoon or good evening, everyone. So, last time I weren't able to go or ma-meet kayo. I weren't able to meet you last time because of certain things. So, although nakapag-provide na naman ng module for you to read during my time and for you to answer sa the activities, still, this is part of your exam. So, meaning kasi pag module, pag wala si teacher, pag may module, ibig sabihin, self-learning, nandiyan yung mga ituturo ng teacher. But, just to see if naintindihan nyo, so let's just have a short recap about your lesson while I'm not around. So, kasi kasama to sa exam, so dapat malaman nyo. So, let's start with the fisheries and food processing. Now, fisheries and food processing. Okay, let us start. So let's have the fishing gears. So fishing gears is one of the most important thing for us or for those people who is involved with the aquaculture. Bakit? Kasi yung fishing gears, it refers to the tools and equipment used to catch the fish. Syempre, pag wala kang fishing gears, hindi ka makakahuli ng mga isda. Nakakailanganin mo manghuhuli ka ng ibebenta mo na ikukonsumo ng mga tao o ng pamilya mo. So yun yung fishing gears. Now, meron tayong mga 6 types of common fishing gears. Actually, madami to, pero pinaunti na natin na sa 6. So, let's start with the hook and line. So, hook and line, ito yung parang kawil lang siya. Yan ang parang kawil lang talaga siya, yung fishing rod natin. So, it must have a hook and a line. Yung line is like yung parang lubid na hindi naman talaga siya actually gawa sa parang metallic something lang yon. Yung line na yon, yung ginagamit sa panghuhuli o pangkawil. And then, yung hook natin ay yung ganito ang itsura. Wait lang, drawing natin para madali nyo makuha. So, ganito lang siya. Nakaganyan. Yun yung parang hook na yan. Tapos dito nakapulupot yung lubid, yung line. Tapos yan. Tapos nandito yung handle. O, imagine nyo na lang, hindi ako ganun kagaling mag-drawing. Next naman, let's have the fish trap. Ano yung fish trap? So, a structure that allows fish to enter but makes it difficult for them to escape. Ano ibig sabihin nun? Let's imagine na para kayong nasa, yung trap ng mga daga. Parang ganun siya. So, nilulubog saan? Nilulubog sa dagat, kung saan may pain sa loob nun, and then doon ipapasok, syempre, yung isda. And then, once nakapasok yung isda, mahuhuli siya, and then iaangat na lang yun. So, yun yung ating fish trap. Now, yung cast net naman, ito yung cast net, ginagamit siya. Kung paano siya gamitin is yung hahanap ka ng certain area in a lake and doon sa dagat, kung saan mang lugar na habitat ka naroon, and then ihahagis mo lang yung lambat doon sa area kung saan madami, sa palagi mo madami kang mahuhuling isda, and then hihilahin na lang yun, and ayun, makakakuha ka na talaga ng mga isda. Next naman yung gill net. Ano yung gill net? Ito yung a net in which fish become entangled in the mesh. Ibig sabihin, dito, yung fish hindi nakaka-escape doon sa mesh. Diba yung mesh net is gawa sa maliliit na net. So, yun lang yun. Yung lambat na maliliit lang yung mga butas. So, yun lang yun. Next naman is the troll net. Yung troll net naman is ginagamit siya a net dragged through the water to catch fish. Let's say, ito yung imagination. Meron kayong bangka. So, yung net na yun, yun sa likod ng bangka nyo. And then, ipapatakbo mo lang yun. Yung na-drag lang yun hanggang makapunta ka sa land para makahuli ka ng isda. Yun yung troll net. A long line naman is a main fishing line with several hooks attached along it. So, ito-drawing natin para ma-imagine ninyo. So, ibig sabihin, same lang din siya dun sa hook and line natin. Pero mas napadami lang yung hook. Ganito siya. Kunwari, meron ka dito. Meron doon. Meron naman dito. Meron din dito. Then, nandito yung line. Kapulupot yung line. Ganyan. So, ganyan. Ganyan yung itsura nung ating tinatawag na long line. Okay? Next naman yung fishing net. Fishing net naman, pinakamadaling salita, ito yung mismong lambat. It is made of netting material. So, yun lang yun ha. So, let's see kung tama ang mga sagot ninyo. It uses several hooks, long line. It is thrown over an area of water. Ano sagot? Thrown over cast net. The fish become entangled with its mesh. Ano yun? We have the gill net. It is dragged through the water. Anong tawag doon? Trawl net. And the fish enter it but have difficult escaping. Ito yung fish trap. So, laging tatandaan yan. Next naman, let's have sorting, grading, and storing of fish. Siyempre, after mo makahuli ng mga isda. So, next naman, hindi mo agad yung pwedeng ibenta. So, next na gagawin mo is yung step-by-step natin sa fisheries wherein you sort first, you grade the fish, and then you store the fish. So, paano yun, ma'am? So, let's start with the sorting. Yung sorting kasi, it means that you are separating the fish into groups according to what? To their sizes, to their species. So, hindi mo kailangan i-separate. Wari, nakahuli ka ng bangus, ng tuna, So, separate mo syempre yan. Not just by their sizes lang, sa malaki pala but also dun sa, sinasabi natin, breed nila.
And bakit? Ano reason? What is the importance? Why is it important? Because to make it more easier to handle or to trade the fishes. And of course, para mas madali mo malaman yung mga magiging price niya. Next naman, we have the grading. Grading naman, it involves determining the quality or classification of fish. So, ibig sabihin nito, hindi porket tuna yan or mackerel tuna yan na huli mo, quality na yan. No, alam niyo sa TikTok kung saan or sa mga reels na napapanood, tinutusok pa yung mga isda tapos tinitingnan yung color ng laman, yung meat nila. So, yun yung grading. Tinitingnan nila yung quality ng isda, yung pagka-meat ng fish, sa kanila lalagyan ng price. So, itina-classify nila yan para mas maganda. Now, next naman, you store the fish. So, why is it important to store the fish? Kasi nga, to avoid spoilage, especially kung manggagaling pa yan yung isda sa ibang lugar pa. Siyempre, kailangan mo ma-store yan ng ayos para hindi masira. So, anong kailangan mo? You need to have a clean container. Pag kasi clean and sanitized container, bakit? Bakit kailangan clean? Kasi nga, pag madumi yun, may bacteria yun, possible maging mas mabilis yung process ng pagka-spoil ng isda. Next naman, you keep the fish properly iced. Ibig sabihin ng properly iced, madaming ice but not too much ice and not too little naman. Kasi pag sobrang unti, mabilis masira. Pag sobrang dami, masisira din yan. Dapat yung proper way of icing the fish na. Now, you keep the fish covered, kaya nga may container, covered na yan. But hindi lang sa container kasi nakakover pa dapat din sa isang malaking plastic. Next naman, you must maintain proper sanitation. You separate spoiled fish from fresh fish. Bakit kaya kailangan i-separate mo yung spoiled na fish sa fresh fish? Kasi, because, hahawa-hawa na yan. Pag nakapaglagay ka doon ng spoiled fish, syempre, magiging mas mapapabilis yung pagka-spoil ng mga fresh fish kasi nga may mga exposed na sila sa bacteria. So, kailangan yung tatandaan, you need to sort. First, you grade the fish and then you store the fish. Syempre, may safety and sanitation tayo. Sanitation pala. So, pag dirty ang hands mo, dirty yung mga lagay mo, and improper storage ang ginawa mo, way of storage, contamination is really evident there. Tapos, mabilis masira ang mga isda. Kaya dapat clean hands, clean containers, sanitize your hands, wear gloves, ganyan, proper icing, proper separation of the fish. So, is equals to better fish quality. So, yun nga rin yung tatandaan, ha? Next naman, the importance of food processing. So, why is it important food processing? Kasi ano ba muna ang food processing? So, food processing involves preparing or changing food to improve its usefulness, preservation, or storage. So, familiar ba kayo sa mga canned goods, yung mga century tuna, yun yung food process. Kasi na-process na siya, kaya siya tinatawag na processed food. Kaya siya tinatawag na processed food. So, anong reason? Kasi nga, di ba yung mga napapasin nyo, compared sa mga nabibili na isda sa palengke, ilang araw lang yan. Tapos sira na yan pag di mo naluto ng ayos at di mo na-store ng ayos. However, yung mga processed food naman like century tuna can last longer. Katulad ng it may last a year, a month, diba? Kaya maganda daw ang food processing. So, ano yung mga importance ng food processing? First, preservation. Ibig sabihin, processing the food helps preserve the food so that it can last longer. No need to explain that. Alam ko naiintindihan niyo na yan. Now, a food process kasi may extend the shelf life. Yun yung sinabi ko sa kanila, mas mapapahaba buhay ng pagkain. Unlike ng mga fresh fish na nalagay mo lang sa rep mo, hindi mo pa inaayos at hindi mo na-store properly, uulitin ko, masisira yan. Unlike doon, lagay mo lang doon sa labas, no need to ice, no need to yun yung buhay na yun. Next naman, reduction of food waste. Kasi nga, mas mahabang buhay, mas matagal masispoil, masisira, walang masasayang na pagkain. Now, it may affect positively yung economic importance niya. Bakit? Napasamang economic importance sa food processing. Kasi nga, it may create opportunities for income. Let's say na dito, ako yung may-ari, diba? Ako yung may-ari. Nagkaroon ako ng process food yung century tuna na yan. Yan. So, hindi naman kaya ako lang ang gagawa. Therefore, mag-hire ako for income na yun ng mga tao. And then, ibebenta ko. Income ko na yun. And then, magbabayad yung tax yung mga bumibili ng product ko as well as mabayad din ako ng tax saan sa government ng aking benta. Therefore, umiikot yung pera sa economy ng Pilipinas kaya mas lumalaki yung production of food natin. So, kaya, important din yan. So, meron tayong methods of food processing. So, we have the drying. Sino dito yung kumakain ng mga dried vegetables, yung mga ganun. Yun yung method of preserving the food. Kaya nga may expiration date, di ba? Mas matagal yung makakain yun. Kasi pag naglaga ko kunwari ng okra, naku, isang araw, na yan, pag hindi mo nalagay sa ref. Pero, yung dried okra na nabibili natin dyan, matagal ang lifespan. Next naman, freezing. Ito yung usual na ginagamit natin. We use low temperatures to slow down the growth of microorganism. Yung microorganism kasi, ito yung mga bacteria wherein nakakapagpasira ng ating mga foods. So, gumagamit tayo ng mga, anong ginagamit natin sa bahay? Yan. Gumagamit tayo ng ref. And napapansin nyo, lahat ng mga raw meats, hindi nakalagay dun sa baba, part ng ref ninyo kung saan medyo malamig lang, nilalagay ng mga parents ninyo, ng mga nanay ninyo sa freezer dun sa taas, yung nag-yellow talaga. Next naman, we have the salting. Salting, using salt can preserve food too. However, hindi lang basta-basta kayo maglalagay lang ng salt. May methods yan, may procedure yan, and may type of salt na ginagamit yan. So, again, salting can preserve food. Next naman, smoking. So, if we expose daw the food with the smoke,
mas mapapatagal ng konti ang lifespan ng mga isda ng pagkain na yan. However, and on a positive side, aside from preserving, nakakapag-add ba ng flavor, napapasarap pa yung pagkain. Kaya maganda daw yung smoking. Next naman, fermentation. Fermentation naman is we use another microorganism or another bacteria to change food and extend its usefulness. Ibig sabihin, gumagamit ng bacteria to extend the shelf life of the food. So, yun yung tatandaan ha. Now, let's have the organic aquaculture. Yung organic aquaculture kasi refers to the raising or production of aquatic organisms such as fish. So, ang ibig sabihin ng organic aquaculture, organic means, original means, natural way ng pag-breed, ng pagpapalaki ng mga aquatic species natin, ng isda, ng clam, ganyan. So, anong ginagamit natin sa pag-aalaga ng mga aquatic species natin or organism? Siyempre, we use natural things. Kunwari yung mga food, yung mga natural foods, kumukuha tayo yan para mapalaki natin, mapapakain natin yung mga alaga natin isda. Next naman, it reduces harmful or unnecessary inputs. So, ibig sabihin kasi sometimes if we use chemicals or we use other products kasi na may konting kalikutan na siya na hindi na siya natural, minsan kasi hindi maganda sa mga isda natin. So, be careful sa mga fish farmers na gano'n. So, may mga advantages and disadvantages yan. First one advantages mo, it reduces chemical use. So, sa konti ng gamit ang chemical use, sa pagpapaganda ng growth ng iyong isda, and of course, nakakaano siya sa environmental natin, and then sa ating fish farm owners. Ano sa fish farm owners natin? So, lagi niyan tatandaan. So, it may provide environmental benefits kasi kunwari nagbukas ng isang matapang na chemical na ilalagay, let's say yung mga chlorine na yan, nagbigay ka sa pandaw. O, syempre, exposed na yun sa air, magkakaroon ng air pollution, malalanghap ng fish farm. So, magkakasakit pa siya. Diba? So, chemical health, one of the occupational safety and health hazard natin, yung occupational hazard, yung chemical hazard natin na ano yung chemical health ng fish farm owner, hindi alam na yun, affected na. So, yes. So, yes, it is in demand for market kasi bibili ng natural products ng natural feeds sa mga stores. So, mas lalaki yung economic load ng Pilipinas. However, ang bad side naman nito is laki ng gastos na magkakaroon ka. Kasi natural, bili ka ng bili, we're going to provide. So, malaki talaga. And we all know na yung mga natural foods or products natin ay mahal talaga. Unlike those na mga, let's say, hindi. So, yun. So, yun lang naman yung laging tatandaan when it comes to organic aquaculture. So, the rest, yun na po yun. No need to present anything. So, sana naintindihan nyo at papanoorin nyo po dapat. Okay? Thank you and bye.